Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kayo ngayon? Nahirapan na nga kayong ipagtanggol. Tapos ngayon, ito naman ang lumabas. Pinagtanggol nyo yung nagsabing he's lying or nagsisinungaling daw si dating Pangulong Duterte. Aba, tuwang-tuwa kayo doon. Nag-iingay kayo noon. Paano yan nung una kay Amy Marcos mismo, nagsalita siya tungkol dyan. O andun tayo, gusto natin ng ebidensya. Si dating Pangulong Duterte, nung binunyag nila yan, may hawak silang papel. May hawak silang kopya. At ngayon, isang kongresista na alam natin na anti-Duterte na kinonform na meron ngang blanco. Ano na? Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siyaring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre. Grabe yung halaga. Binigyan pala ng kopya lahat Yun nga lang, yun, siyempre, hindi naman lahat dyan ay anti-Duterte. Nalaman at nakita ito, akala siguro ayaw hindi mapansin na may blanco. Ano kayo ngayon? Hirap na nga kayong ipagtanggol. Mapapahiya na naman kayo. Eto, anti-Duterte to. Baka naman sabihin nyo, mga DDS ang nagsasabi lang ng ganyan. Ano na? Bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Ayon yan kay Raul Manuel. Ayon yan sa isang anti-Duterte din naman yan. Hindi na kayo nasanay sa pinagtatanggol nyo. Noon pa naman, kagaya nakaraan, may mga pinaggayabang na proyekto, wala naman tayong nakikita. May mga sinasabi na pabago-bago, may mga sinasabi na taliwas dun sa mga nakikita naman natin sa reality. Tapos ngayon, tinanong, paano yan? Iwas na naman yan sa issue. Gagawa na naman ng issue para hindi mapag-usapan. Diba? Tanggap niyo pa rin Kung mayroong mga problema dyan sa budget, okay lang para sa inyo. Baka naman, isa din kayo sa nakikinabang. No. Sana Pero kahit pa paano, ito may mga napapansin po. Pero kung hindi po ito, dapat nga magpasalamat kayo Malay natin hindi alam ng Pangulo yan. Malay natin ay wala siyang alam dyan. No. Diba? Magpasalamat dapat kayo sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung iba yung nagsalita dyan, hindi pinapansin yan. Pero isang Duterte nagsabi, nagbooking na may ganyan pala sa budget. Bistado. Malamang babaguhin nila to. Diba? Malamang aayusin nila to. Malamang ay nakasimangot na naman yung may plano or may pasimuno dito. Kasi nabuking. Hindi naman nagkaganyan dati, di ba? Nagkakaganyan ba? Problema sa budget na yan. Ang laki ng mga inilabas na budget. Di natin alam kung saan ginamit. Kagaya ngayon, mismong si Amy Marcos, kini-question na rin ang tungkol sa budget. Kaya yung mga loyalist ngayon, ang sabi nila, Marcos loyalist ako. Naguguluhan na rin. Marcos loyalist nga. Pero, mas kinakampihan nila si Tambi kaysa kay Amy. Ang gulo. Ano na? Mag-usap-usap naman kayo. Baka sa pagdating ng panahon, magiging kagaya kayo ng mga Dilawarns. Tunaw. Sana Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.